Tayo po tayong lahat at handugan po natin ang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Sa Revelation 20, mula verses 7 and 8, ito nga basa natin.
when the 1,000 years are over, pagkatapos na, matatapos yung 1,000 years na yon. Siguro yung mga nabubuhay ng panahon na yan, yun yung nangangarap na sana wala nang katapusan ito. Sana'y wala nang wakas. Para ang ganda-ganda na ng panahon na yan eh. Pero that 1,000 years will be over. And when that millennium was over, Satan will be released from his prison. Kinulong siya 1,000 years and then pakakawalan. And then pagka pinawalan siya, sabi will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth. Maybe magtatanong kayo, bakit pakakawalan pa? Ang ganda-ganda na ng buhay. Ang ayos-ayos ng mundo. Millennium was a great time, a great year. Ang ganda na nung era na yun. Ang ganda na nung 1,000 years na yun. Imagine, nakakulong si Satan, hindi siya nakapanggugulo. And ano yung description? Meron akong kinuhang ilang points dun sa last Sunday. Ano yung description nun? It was a time of blessings. Merong peace, justice, righteousness, good health. Sinong ayaw nun? Ikukumpara natin sa panahon natin sa ngayon. Panahon natin ngayon, walang peace. Andyan yung injustice. Talaga naman, magtataka ka. Natatawa ako dun sa yung aksidenteng nangyari dun sa yung nagbanggaan. Walang lisensya at walang namatay. Siya walang isa pa may kasalanan, Isa pa yung, ewan ko ba? Anong klaseng justice meron tayo dito? Righteousness, good health. Usapang good health, naku po. Grabe. No? Pero that millennium, it was napakaganda nung era na yon. No more wars, walang gera, walang violence and killings. Diba? Siguro ang sarap-sarap maglakad kahit hating gabi, hindi ka mag-aalala, wala ang iintindihin na merong mangungursunada sa'yo, may mangho-hold up. Ang sarap. Diba? Hindi ka siguro maglalak ng gate o ng pinto. Diba? No more injustice, lahat patas, everything's fair. Ato, gustong-gusto ko nga yung point na yun. Walang PWD. No? Walang PWD. Although ako, na-enjoy namin yung PWD, pagbibili ng gamot. Mahal-mahal kasi ng mga gamot at pero sa time na yun, walang PWD, hindi mo kailangan yung discount dahil walang sickness. Walang pagkakasakit. At ang buhay ng tao, 100 plus years. Wow. Sarap. So, mapapatanong ka, ang ganda nung millennium, ang ganda nung 1,000 years si Kristo yung naghahari, kasama yung kanyang mga binanal. Ang ganda nun dahil maayos yung buhay, walang nanunukso para gumawa ng masama yung mga tao. Ang tanong, bakit kailangang pakawalan ulit si Satan? No? Bakit? Ang ganda-ganda na di ba? Ang ayos-ayos na Kung titingnan natin, parang it does not make sense. Walang sense Ang ganda. Maayos. Walang kaguluhan, walang kasamaan. Bakit pakakawalan pa si Satanas? At pagkang pinakawalan siya, sabi, manggugulo ulit, mangdedeceive ulit manloloko na naman mandaraya na naman Kaya siguro mapapatanong ka, Lord, bakit? It really does not make sense. Siguro lagyan natin parang pinaka-practical application sa panahon natin sa ngayon. Madalas, may mga tanong tayo sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. Lalo na, pagkang ang affected tayo, yung nangyayari sa buhay natin, madalas nagtatanong tayo, Lord, bakit? Ang ayos-ayos naman pero ba't nangyari ito? Lord, di ba, you're a sovereign God. You're in control.
Makapangyarihan ka, walang imposible sa'yo, lahat kaya mo eh. Pero, bakit inaalaw mong mangyari yung ilang mga bagay dito sa mundo na to? Kaya mo namang kontrolin sana na pwedeng hindi naman mangyari. Halimbawa, ba't pinapayagan mo, Lord, na maghari yung kasamaan sa mundo? Merong ibang tao, yun yung kanilang argumento eh. Kung totoong may Diyos, bakit pinapayagan niyang maghari yung kasamaan sa mundong ito? Minsan mapapatanong ka rin, bakit nga ba? Di ba ang Diyos naman siyang may control? Ba't hinahayaan niyang mangyari yung mga kasamaan na yan, yung mga matitinding panglalamang, pangungurakot, yung mga matitinding pang-aapi? Ba't pinapayagan mo, Lord, na mangyari to? No? Ba't pinapayagan mo yung may manakawan, may ma-hold up, may masunugan, may binabaha? Lord, ba't pinapayagan mong magkasakit yung mga tao at matitindi yung mga sakit na dinaranas ngayon? Meron akong isang na-encounter. Ito, personal experience ko. May nagtanong, Lord, ba't pinayagan niyang maaksidente? Sa akin, Pastor, ba't pinayagan niyang maaksidente? Nagdasal naman kami bago. Ba't pinayagan pang maaksidente? Yung isang tanong na na-encounter ko, Lord, ba't pinayagan niya lumubog yung barko? Pwede niya namang kontrolin yun na hindi lumubog yun na. Eto, ba't pinayagan niyang mamatay? Bakit? Di ba He is in control? Sa amin nga ngayon, pwedeng nagtatanong din kami, Lord, ba't nagka-cancer si Dada? Stage 4 pa. Bakit kami pa? Nagsiserve naman kami. So, maraming mga bagay, katulad nitong binasa natin, ang ganda-ganda, ang ayos-ayos ng buhay, 1,000 years, matiwasay, bakit pakakawalan si Satanas? And I want to use yung words na ginamit ni Pastor Nas nung Sunday. Because of our finite minds, dahil sa makitid nating pag-iisip, no, minsan makitid talaga yung utak natin. No? Ibig sabihin, yung limitasyon natin, very limited yung ating comprehension, yung ating understanding. We may not understand all the things that are happening. We may not understand why God does some things or why He allows things to happen. And you know, in the first place, God is sovereign. And He is not answerable to us. He's not answerable to me. He's not answerable to you. Hindi niya kinakailangang i-explain sa atin yung mga ginagawa niya at bakit niya ginagawa yun. No, we are not in that position. Kaya kung dun sa mangyayari yon, after ng 1,000 years, ang ayos-ayos ng buhay sa mundong ito, and then pakakawalan si Satanas, mag-iisip ka, bakit? Anong sense nun? Well, hindi kailangan i-explain ni Lord yung ginagawa niya sa atin. Wala tayo sa ganong posisyon. Wala. Siya yung Diyos. Tatandaan niyo yung sa book ni Job. Tapos niya dumaan sa matinding mga paghihirap. Talaga namang ang daming mga question sa kanya. Yung mga kaibigan niya pa talagang idinidiin siya. Hanggang sa pati siya, nagtatanong na rin siya, Lord, ano pang kasalanan kung ba't nangyari ito? Nung magpakita sa kanya ang Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, nasaan ka ba nung likain ko itong mundo na to? Asan ka nung ilagay ko yung mga pundasyon na yan? Asan ka nung hukain yung malalim na yan? Do you understand it? No. Hindi. Wala tayo sa ganung posisyon, hindi kinakailangang mag-explain ang Diyos sa atin. And you know, even if God explains, kahit na ipaliwanag ng Diyos yon sa atin, again, because of our finite minds, because we are very limited, and hindi lang finite, hindi lang limited yung minds natin, we are selfish. Ang gusto natin, yung tayo yung nasa sentro nitong mundong umiikot na ito, na lahat should be beneficial to us. Diba? Because of our finite and selfish minds, we may not be able to understand why ginagawa ng Diyos ng bagay na yon at ba't niya pinapayagang mangyari. But you know, whatever happens, anuman yung mangyari, anuman yung payagan ng Diyos na mangyari sa mundong ito, anuman yung payagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, it will not change who God is. Hindi mababago kung sino siya.
Mula dun sa napag-aralan nating discipleship material sa Na-Experiencing God ni Henry Blackaby. Ito yung sabi niya. God is love. His will is always the best. Ang Diyos ay pag-ibig. Yung kalooban niya, yun lagi ang best. God is all-knowing. He is omniscient. Alam niya lahat. God is all-knowing. Therefore, He is always right. Lagi siyang tama. Wala tayo sa posisyon para sabihin, Lord, mali ka ata eh. Lord, mali ata. Hindi nagkakamali ang Diyos. He is all-knowing. He is always right. And God is all-powerful, omnipotent, that nothing is impossible for Him, and He can enable you to accomplish His will. Hindi nagbabago yung Diyos. Kahit na anong mangyari, anong payagan niyang mangyari, kahit na anong gawin niya, hindi nagbabago yun. He is love, He is all-knowing, He is all-powerful. Kaya yung isang, yung magandang kanta na madalas kong binabalik-balik ngayon, God is too wise to be mistaken. And God is too good to be unkind. That's who He is. That's who God is. We may not understand. No, hindi natin maintindihan yung ways niya, yung purpose niya. Well, we just have to trust Him. Tiwala lang tayo sa Kanya. Sabi niya sa Isaiah 55:89, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi talaga natin maaabot. Minsan mananatili lang tayo dun sa pagtatanong. But you know, someday, one day, pag nandun na tayo, face to face with our Lord, face to face with our God and His kingdom, maybe we will have the time na maitanong natin sa Kanya, Lord, bakit? O kung hindi man, siguro, baka pagdating doon, hindi mo na itatanong. Okay na. Hindi naman kailangan i-explain ng Lord yun eh. Because we have very finite minds, makitid, limited, yung ating kaisipan, hindi natin kayang i-comprehend yung infinite mind ng Diyos. Imagine yung infinite mind ng Diyos na lumikha ng universe. Hindi natin kayang arukin yun. We just have to trust Him. Kaya kung magtatanong tayo, bakit ang ganda-ganda na ng mundo, ang ayos-ayos na, yung millennial kingdom na yan, pagkatapos pakakawalan pa si Satanas para manggululit? Well, yun yung plano ng Diyos. Plano ng Diyos. At mangyayari yun. Mangyayari siya. So let's go back to our text. Sabi, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. So, pag pinakawalan na ulit si Satan, anong sabi doon? And he will go out to deceive the nations in the four corners of the earth. Anong gagawin niya? Mangdi-deceive siya. Titipunin niya yung mga na-deceive niya para sa final battle. So, he will deceive. Ano sa Tagalog yung deceive? Mandadaya. Kumbaga, for 1,000 years, hindi niya nagawa yun eh. Imagine niyo. Tayo lang nung panahon ng pandemic, ilang taon yon. Meron tayong mga ginagawa dati nung pandemic, hindi natin magawa. Nung makalabas tayo, nauso yung mga revenge, di ba? Revenge eating, revenge travel, revenge. Bakit? Kasi imagine, ang tagal-tagal kong hindi nagawa to, gustong-gusto kong gawin to eh. Now imagine Satan for 1,000 years. Yung expertise niya, yung favorite niyang gawin, yung talagang ine-enjoy niyang gawin, yung manloko, mandaya ng mga tao, hindi niya nagawa for 1,000 years. Imagine, pakakawalan siya. Sabi ni Satan, revenge. Revenge. Mandadaya sa ng husto.
Lolokohin niya yung nang husto yung mga tao. At talagang yung temptation, meron akong sabi, pagka daw, si Satan, ang diablo, nilalabanan natin yan. Ha? Pero yung daw tukso, nilalayuan daw yan. Kasi yung tukso, magpapakita yan, hindi mo kang diablo. Manunukso. At pagkang nanukso yan, grabe yung mga babagsak dyan. Imagine, for 1,000 years, hindi naranasan ng mga tao yung temptation, hindi naranasan ng mga tao yun. So ano yun? Siguro, mga tao, very naive. Diba? Hindi nila alam, temptation na pala to kasi wala silang idea what that is. And then biglang eto lalabas si Satan. Mangdedeceive siya, mandaraya siya, manloloko siya. Kaya marami talagang maloloko, marami talagang mahuhulog sa mga bitag niya, magkakasala talaga. Sa panahon nga natin sa ngayon, alam naman natin na merong temptation, alam naman natin yung gawa ng diablo, pero marami pa rin nadadaya doon pa kaya sa panahon na yun? Babalik siya dun sa mga dati niyang ginagawa. Ano ba yung mga common na deceptions yung mga effective na deceptions niya? Siguro gagamitin niya ulit kasi yung gamit niya, very effective yun. Ano yung mga common deceptions niya? Sabihin siya, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman masama yan. Minsan lang naman. Diba? Subok lang. Ito, napaka-effective itong deception na to, itong pandaraya na to ni Satan. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Whatever makes you happy. Kung saan ka masaya, find your happiness. Di ba? Whatever makes you happy. The things that we do in search for happiness. Lalo na pagkang dadramahan ka pa, bakit? Wala ba akong karapatang lumigaya? Ito yung nagpapasaya sa akin Di ba? Hindi naman siguro masama na maging masaya. Na para bang ang purpose natin sa buhay natin sa mundong ito is to find our happiness. Yung mabuhay kang masaya. Yun ba yung purpose mo sa buhay? Kung ang purpose mo sa buhay, ito bibigyang emphasis ko to. Kapatid, kaibigan, kung ang purpose mo sa buhay sa mundong ito ay para hanapin ang kaligayahan mo, maniwala ka, madideceive ka ni Satan. Madadaya ka. Kung yan yung purpose mo. Yung i-pursue what makes you happy. Because happiness, apart from God, it is a sin. If the things that make you happy, kung yung mga magpapasaya sa'yo, will make God sad, or will make God angry, then you're being deceived. You're being deceived. Madalas ang payo natin, lalo sa mga kabataan natin, do not pursue happiness. Wag mong i-pursue yung happiness mo. Alisin mo sa isipan mo na ito yung gagawin ko, ito yung mga makapagpapasaya sa akin. Wag nyo i-pursue. Do not pursue your happiness. Pursue what makes God happy. Yun yung i-pursue natin. Yun yung habulin natin. Yun yung siguraduhin natin. The things that makes God happy, and believe me, happiness will follow you. Hindi mo siya kailangang habulin. Siya yung hahabol sa'yo. If we will pursue the things, if we will pursue what makes God happy, ano yung nakakalugod sa Diyos? Ano yung magpapasaya sa Diyos? Ano yung gusto ni Lord? Hindi yung alam naman natin na ayaw ni Lord, hindi gusto ni Lord, pero yun pa rin ang ginagawa natin dahil, dyan ako masaya. Very effective yan. Yung style na yan ni Satan ng deception. Imagine, ngayon pa lang, hanggang ngayon, ano yan? Very, ano yan? Gamit na gamit niyan. At marami sa atin nahuhulog dyan. The things that makes us happy. Na pag tinignan natin, well, the Lord's not happy. Sabi natin, okay lang, basta at least masaya ako.
marami siyang madadaya. Maraming malilinlang. Marami siyang mabibitag para gumawa ng kasalanan, magrebelde laban sa Diyos, at siya yung sundin instead ng Diyos. Pero magtatanong tayo, bakit naman? No? Bakit? Siguro, baka nakalimutan na nila yung rapture, nakalimutan na nila yung tribulation. Imagine, yung tribulation, yung matinding kahirapan na dinanas ng mundo, na dinanas ng mga masasama, yung dinanas ng mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Well, it happened 1,000 years ago. Di ba? Limot na nila yun. Hindi nila maalala yun. Imagine 1,000 years ago pa yun eh. Tayo nga, 50 years ago lang yung Marcelo, nakalimutan na natin eh. Di ba? Yun yung message Luz Sunday. Ewan ko kung natatandaan pa ninyo ngayon. Meron siguro bits and pieces. Di ba? Madali tayong makalimut. Yung pa kaya 1,000 years ago na nangyari yun. Kaya, parang hindi na sila, wala siya, ano ba yung tribulation na yun? Merong may bumagsak galing tapos namatay 1/3 ng mga tao. Limot na yun. Ibang generation na ito. No? Nakalimutan na. So ang result, pag pinakawalan ulit si Satan at mangdideceive ulit siya, madami ang madadaya niya, mapapaniwala niya sila, at imbis na sundin ang Diyos, imbis na sila'y sumamba sa Diyos, imbis na sila'y sumunod sa Diyos, madadaya sila ni Satan. Dito lang kayo sa akin, mas masarap dito, enjoy niyo yung nandito. So yun ang gagawin ni Satan pag pinakawalan na siya. After 1,000 years. Huwag kayong mag-alala, hindi natin naabutin yun. Wala tayo dun. Ang intindihin natin ngayon, yung panahon natin sa ngayon, kung saan si Satan is very active. Actively deceiving people. Sa panahon natin sa ngayon, iyan na siya. And then may binanggit doon, yung when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. May binanggit na Gog and Magog eh. Tingin lang tayo ng konting trivia dito. Sa Old Testament po, binanggit ito sa Ezekiel 38 and 39, si Gog is a ruler of Magog. Si Gog, tao. Yung Magog, parang isang bansa siya. Yun yung sabi sa Ezekiel. Pero dito sa Revelation, maraming commentators nagsasabi, it seems like parang dalawang kingdoms or nations who will be under the leadership of Satan. At matitinding mga kingdoms ito, matitinding mga bansa ito. And in fact, there are merong mga tao who equate these two kingdoms, first to the Arab world and to the communists. Merong mga ina-equate nila yan, yung Gog and Magog, that is the Arab world and the communists. Because currently, they are the most hostile to Christianity and to Israel. Yan yung mga matitinding kalaban ng Christianity sa kanang bansang Israel, yung Arab world and the communists. Pero hindi ko sinasabi na tama sila. In fact, iniisip ko nga nagbago na yung landscape noon malamang. Even the religious landscape. We're not sure. Hindi natin sigurado kung sila pa yan o baka iba na. Honestly, we do not know kung sino yan. We do not know. What we know is that they will be deceived by Satan, madadaya sila, and they will be convinced, makukumbinsi sila, they will be convinced to fight God and His people. Makukumbinsi sila ni Satan, labanan natin ang Diyos. At labanan natin itong mga piniling tao niya. At yung description pa doon, sabi, to gather them for battle, in number they are like sand on the seashore. Ganun sila kadami, parang buhangin sa tabing dagat. So, eto na ngayon. Final battle na. Final battle siguro. Yung ready na yung forces of evil, yung very strong force, napakarami la, sabi parang mga buhangin sa tabing dagat, raring to fight against God and His people. Ready na sila eh. Lalaban kami sa Diyos. And then, ito ang mangyari. Sa verse 9, sabi,
They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city He loves. So, most probably, Jerusalem yung tinutukoy dito. No? So, nagmarch na daw sila, sindami ng buhangin sa dagat, at tapos pinaligiran nila yung kampo ng Diyos at ng mga tao ng Diyos. But fire came down from heaven and devoured them. Wow! No match. No match. Imagine, grabe si Satan siguro nangunguna dyan at talagang mga devils with their powers, and then yung mga tao na sila, ready sila. Biglang eto, bumaba lang yung apoy, and then wala sila. Parang nanood ka ng boxing, first round, knockout. No match. Excited pa naman siguro matinding laban ito. Mahigpit na labanan. Grabing ano ito. No. No match. Dito ipinakita ng Diyos kung sino siya at kung ano yung kaya niyang gawin. Walang sino man o ano pa man ang hindi nasasakupan ng kapangyarihan ng Diyos. Even Satan and his devils. No match. No match. Wala talaga. So yung ine-expect matinding labanan nito, grabe. Hindi. Wala. Winalis lang. Kumbaga kung sa basketball series ito, best of 7, sweep. 4-0, tambakan ang matitindi ito. Baka nga hindi umiscore. Wala talaga. Wala. No match. Now, even sa prayer kanina, sabi makakaramdam tayo ng pride. Because that is our God. Yan ang Diyos ko. Diyos ko yan. Yeah? At walang pwedeng lumaban sa Kanya. At siya yung kakampi ko. That is my God. That is my God. So, talo sila. And then verse 10 sabi, and the devil who deceived them. Grabe talaga. Siguro, tuwan-tuwa na siya. Ang dami niya nakuha mga tao, lalaban. Pero, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Satan is defeated. God is victorious. And hell is real. Hell is real. At yung pagkakasabi doon, they will be tormented day and night forever and ever. Grabe. Yung nga lang mapasok Diba? Gaano, ano lang yan. Ano ba yan? Ang tawag doon sa mga burns na yun, first degree, second degree, third degree. Imagine mo yung itapon doon sa burning sulfur. Diba? Ang pinakamalapit siguro na pwede nating visualization yan, parang yung lava, no? Lava ng bulkan. Yung itapon ka doon. Pagkatapos ang matindi rito. Kung sa atin mangyari yun ngayon, itapon tayo, siguro seconds lang, patay tayo. Doon matindi, hindi na mamamatay. And then, sabi, yung body na taglay-taglay doon, it was designed to be tormented. Para i-torture. And Satan will be tormented day and night forever and ever. At ang malungkot dito, hindi lang si Satan yung nandun. Hindi lang si Satan nandun. Pati lahat ng mga naloko niya. Pati yung lahat ng mga nadaya niya. Pati yung mga tao na sumunod sa Kanya. Yung mga tao na hindi kumilala kay Kristo. Yung mga tao na nag-enjoy sa pamumuhay sa kasalanan. Yung mga tao na nireject yung gospel. Katulad ni Satan, nandun din sila. Being tormented day and night forever and never. Merong isang preacher, si John MacArthur, sabi niya, we need preachers who will preach that hell is still hot. Heaven is still real. Sin is still wrong. And that the Bible is God's word. And that Jesus is the only way of salvation.
Kailangan patuloy pa rin nating ipinapangaral yan. Patuloy pa rin nating ipinagsisigawan. Patuloy pa rin nating sinasabi sa mga tao, hell is still hot. Mainit pa rin kahit maraming engineer doon. Hindi nila kayang palamigin yun. Heaven is still real. Totoo yung langit at doon pupunta yung mga sumampalataya sa Panginoon. Sin is still wrong kahit na accepted na yan, kahit na merong mga batas na okay lang yung kasalanan. Sin is still wrong. Bible is still the Word of God and Jesus is the only way of salvation. Yun yung ating mensahe na dapat na malaman ng lahat ng tao. So, eto na, talo na si Satan, talo na yung the beast, the false prophet, at yung mga naniwala na nagdurusa na sila doon. But how about those who have been saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ? Anong mangyayari naman sa atin? Ano naman mangyayari doon sa mga sumampalataya sa Panginoon na hindi kasama doon sa being tormented day and night forever and ever? Well, of course, ang promise is that they will enjoy heaven forever and ever, while people were being tormented. Those who have put their faith in the Lord Jesus Christ will enjoy heaven forever and ever. Wow! Ano pa bang expression mas? Yun na lang. Wow! Eddie, wow! Wow! But wait, there's more. Meron pa. Yung binasa natin verse kanina in Revelation chapter 22, verses 12 and 13. Sabi, look, I am coming soon. My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Dito, ang nagsasalita, sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. And sabi niya, behold, I am coming soon. It is Jesus Christ who is speaking here. Sinasabi niya, behold, parating na ako, babalik ako, and then pagbalik ko, sabi niya, my reward is with me. Well, in the second coming of the Lord Jesus Christ, of course, baka sabihin nyo, parang ganun lang. Lagi na lang nananakot si pastor. Puro na lang impyerno yung sinasabi niya. Yung pahihirapan, tormented forever and ever. Totoo naman yun eh. But that was just one side of His return. Kailangan, babalansihin natin. Dahil samantalang meron siyang mga parurusahan, may mga itatapon sa impyerno, meron namang pupunta sa langit, and He will also give rewards. May rewards to those who will put their trust in Him and to those who will serve Him. Hallelujah. Sarap. Hayahay. Di ba? Nasa langit ka na, iniisip natin, siguro iniisip mo, mapunta lang ako sa langit, okay na, the best na yan. Pero hindi, nasa langit ka na, may reward pa. Hindi lang yon. Hindi lang yan. Minsan titingnan mo lang, at makaligtas lang ako dun sa impyerno eh. Okay na yan. Yung iba nga sabi lang, kahit wala na ako ng mansion, kahit nasa CR lang ako ng langit, basta nasa langit. Ewan ko, kung may CR sa langit, kailangan ba na CR sa langit? Wala naman siguro CR sa langit. Pero sabi lang, kahit na wala na akong mansion, ano na lang ako, yung street dweller na lang ako, kahit sa kalsada na ako tumira, basta sa langit, basta wala sa impyerno. Hindi. Ang promise, lahat ng pupunta sa langit may titirahan. Yun yung promise. Lahat, walang street dweller, walang nakatira sa bangketa, walang gano'n. Lahat ng pupunta sa langit may titirahan. Wala kayo yung sabi ang salita ng Diyos. At bukod doon, may rewards pa. May reward pa. Kasi si Jesus mismo, nung nabubuhay sa mundo, pinangako niya din sa mga tao na meron akong bibigyan ng mga rewards. So, naligtas ka na, pumunta ka na sa langit, meron ka pang premyo. Halimbawa, tingnan natin yung sinabi ni Jesus in Matthew chapter 5, 11 and 12. Sabi, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Wow. Alam niyo, sa mundong ito, minsan, meron tayong mga dadanasin. Yung maraming mga naglilingkod sa Kanya, di ba? Na ininsulto, di ba? Minsan pupunta ka lang sa church, di ba? Nakabihis ka, punta ka sa church.
pag may nadaan ka mga tao, sabihin nila, oh, eto na naman si Banal. Di ba? Kaya minsan tayo, nako-conscious tayo. Pagka nakapolo ka, punta ka ng church, tawag ka, Pastor! Hindi naman ako pastor, nakakaya tuloy. Kaya nakakaya magdala ng Bible eh. No? Kaya, papansin niya. Pero because we're being insulted. Pero ewan ko sa inyo kung naiiyak kayo magdala ng Bible. Hindi, dapat nga, di ba? Sabi natin na may pride tayo. Ito yung Diyos na pinaglilingkuran. Hindi natin dapat ikahiya ito. But in any case, if we will experience being insulted, being persecuted, and being falsely accused, di ba? Dahil sa ating Panginoong Jesus, si Jesus Christ mismo, promise, sabi niya, magala kayo. Magala kayo. Bakit? Because great is your reward in heaven. Nasa heaven ka na, may reward ka pa. Nag-isip, ano kaya yung reward na yun? Siguro doon mararating ko, makukuha ko na yung pinapangarap ko. Ano ba pinapangarap? iPhone 15 ba? Yung ba yung gusto mo? Yung bang reward hanggang pagdating doon, materialistic pa din, no? Hindi, pagdating doon, hindi na. No? Siguro makakapag-drive ako doon ng Ferrari. Baka ganun pa yung mindset. No? Hindi ganun yung reward. Si David Jeremiah, isang kilalang pastor at Bible teacher and author, meron siyang in-enumerate na 5 crowns that will be given in heaven. Pagdating sa langit, hindi ka lang nasa langit, may corona pa. Diba? Akala niyo yung Miss Universe lang ang may corona. We just do not know ano itsura ng corona na yun. But I am sure walang peke doon. Sabi, lantay na ginto nga yung kalsada lang doon. Doon siguro, hindi lang 24K, baka 100K. Diba? Yung mga rubies and diamonds nandun, matitindi. But there will be crowns that will be available. Sabi ni David Jeremiah, kinuha ko to sa kanyang sinulat. Sabi niya, 5 crowns pwedeng makuha ng believer sa langit. Una, yung tinawag niyang the victor's crown. No? The victor's crown. And sabi niya, it is for those who were able to discipline themselves as followers of Christ. In 1 Corinthians 9:25-27. Sabi niya, if you're able to discipline yourself as follower of the Lord Jesus Christ, at ang tinutukoy dito yung mga spiritual disciplines. Diba? Ano yung mga spiritual disciplines na yun? Yung nagde-devotion ka, yung ikaw ay laging nagpipray, yung ikaw ay nasa church, diba? Yung mga spiritual disciplines, yung napagtagumpayan mo, yung sabi nga doon, yung pinahihirapan ko yung sarili ko, yung pagkakasabi pa nga ni Paul doon, yung mga bagay na parang mga tingin natin, mga sacrifices natin dito sa buhay na ito, sabi, pagdating doon sa langit, there will be a victor's crown for you, for those who are able to discipline themselves as followers of the Lord Jesus Christ. Ano pa? May pangalawa pa, sabi ni David Jeremiah, the crown of rejoicing or the soul winner's crown. Wow! Yung palang mga tao na nagsishare ng gospel and people are being win to the kingdom of God, meron pang ibang crown yon. Siguro kung meron kang isang nasiran, isang na-witnessan, na naligtas, siguro isang crown yon. Paano kung anday mong nasiran, di patong-patong yung crown mo? Pero yun yung sabi, the crown of rejoicing. Bakit? Kasi pagdating doon, matutuwa ka, magre-rejoice ka dahil itong taong to, nakasama ko dito sa kingdom of God, hindi siya kasama doon sa pinahihirapan. Pero the Lord used me at ngayon nandito siya sa kaharian ng Diyos. Wow! Rejoicing. At merong crown po yun. Sabi ng 1 Thessalonians 2:19 and 20. And then pangatlo, sabi ni David Jeremiah, merong crown of righteousness. Crown of righteousness. It is for those who live a holy life in anticipation of the Lord's return. Dahil sa paghihintay, sa pagbabalik ng Panginoon at iningatan niyo yung kanyang buhay, merong ibibigay sa kanya na crown of righteousness. Ano pa? Meron pang sinasabi si David Jeremiah na crown of life. It is for those who endured trials in life. Siguro maraming makakatanggap nito. There are so many trials, so many challenges, so many difficulties. Pero kung sa gitna ng pagtitiis na yan, hindi ka bumitaw, nanatili ka sa pananampalataya,
pinanatili mo yung iyong tiwala sa Diyos. Pinagtagumpayan mo yan nang hindi ka nagkasala. A crown of life for those who endured trials in life. And then, panglima, sabi ni David Jeremiah, there will be a crown of glory for those who serve the Lord in the church and for those who serve the Lord in the ministry. Yung mga nasa ministry, yung mga nagbo-volunteer, yung mga gumagawa anong gawain ng Panginoon, another crown will be given to you. The crown of glory. So pagdating sa langit, magkikita-kita tayo doon. So tatanong, alin ang bahay mo dyan? Ito, ganda ano. Tapos paglabas mo, ganda ng corona mo. Anong crown yan? Pero pagdating doon, wala namang inggitan na siguro, no? Hindi tayo maiingit, but ang ganda ata ng corona niya, parang mas malaki yun. Wala siguro, walang ganun doon, wala na ganun. Pure na tayo, pure doon. Pure minds, no? So wala nang inggitan. Makikita lang, ito na yung crown niya, wow. No? Wow. So, hindi lang tayo nasa langit, may reward pa. May reward pa. And we will end dito po sa series na ito with the final warnings given in the book of Revelation. Merong warning. In verses 18 and 19, ito yung sabi ko rito. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this book. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. So para kanina tong warning na to, sabi, for everyone who hears the words of the prophecy. Sa lahat ng mga nakakarinig nitong mga pangungusap na ito, nitong mga prophecy na ito, sino yun? Kasama tayo doon. Because we've heard it. Yung prophecy tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, tungkol sa kung anong mangyayari, kung anong gagawin niya, there are actually two warnings here. First, sabi, if anyone adds, tama ba? Baka mali na naman yung aking If anyone adds anything to them, kung sino mang magdagdag, so bawal magdagdag sa mga nakasulat na prophecy sa book na ito. In fact, actually, ang tinutukoy lang diyan ni John sa writer, sino mang magdagdag dito sa mga nakasulat na to dun sa book of Revelation. But what applies to this book of Revelation, it also applies to the whole of Scripture. Yung God's complete revelation. Bawal dagdagan. Bawal dagdagan. Pagka may nagsabi, nakasulat sa Bible ito, asan? Pag wala namang nakasulat sa Bible, hindi yon. There will be no more additional or any fresh revelation. Bawal dagdagan ang nakasulat na. Merong mga grupo nagsasabi, hindi, kulang yung Bible eh. Kulang. Di ba, nakasulat nga sa John chapter 20, di ba, marami pang ang ginawa na hindi na nakasulat dyan eh. So, eto yung mga kulang. Hindi na po, hindi na. Bawal na siyang dagdagan. Kasi sabi, kung merong magdadagdag, diba, kaya dyan lumabas yung iba pang mga aklat eh. Kasi ang tingin nila, kulang yung Bible. Magbanggit ba ako ng ilan? Wag na lang. Alam niyo naman yun. Ano yung mga dagdag na mga aklat. Halimbawa, Book of Mormon. Nabanggit ko tuloy. Meron pa eh. Kasi sabi ni Moroni, yung prophet, kinausap ako ng Diyos, meron siyang additional revelation, idadagdag natin. Kasi kulang. Sabi, pagka merong nagdagdag, bawal yun. Bawal yun. Pagka may nagdagdag, anong penalty? God will add to him the plagues described in this book. Ang isang naisip ko lang dito, siguro, yung magdadagdag, malamang siya dadanasin niya yung tribulation. Kaya sabi yung mga plagues na di-describe dito, yung mga di-describe dun di yun matitinding kahirapan ng tribulation. Malamang dadanasin niya yung tribulation. Or kung hindi man dun sa tribulation, yung pagkakalublob lang dun sa impyerno, matindi. Lahat na ng plagues nandun na. Nandun na.
Parang sinasabi, yung sino mang magsasabi na kulang itong salita ng Diyos at dadagdagan niya pa. It's just like saying, sinungaling ang Diyos. It's like saying, kulang ang Diyos. It's like saying, hindi totoo yan at ito yung totoo. Sa'yo yung mga salot na binanggit dito. Danasin mo yung tribulation, danasin mo yung burning sulfur. No. And then sabi, ang sumunod, if anyone takes away from this book of prophecy, kung sino man yung magbawas ng salita, I think, mas maraming magiging guilty dito. You know why? Maraming tao, pagdating sa Bible, selective. Selective lang. Pinipili lang nila. Kung ano lang yung gusto nila, kung ano yung tama sa kanila, ano yung okay sa pakiramdam nila, mas marami yung hindi pinapansin. Na parang hindi yan sinabi ng Diyos. Parang wala yan, hindi okay yan. Marami selective eh. Selective. In fact, ito nga matindi, meron nga nangangaral na sabihin, hindi, ituturo ko, ito yung mali sa Bible, kaya wag nating anuhin yan. No? May gano'n eh, ang feeling nila, ang tali-talino lang, husay-husay nila. Sila mamimili, ito yung okay, pero ito, error ito. Huh? They do not believe in the inerrancy of the Scripture. Kaya hindi na natin kinakanta yung mga kanta ng malayang Pilipino eh. Ang gaganda sana ng mga kanta nila eh. Kaya lang yung pastor nila, marunong, napakarunong eh. Sabi nila, hindi, merong mali dyan sa Bible, ito mali. Ako tama. Kaya yun, isang explanation, kaya meron tayong mga hindi kinakantang ilang mga kanta. Kaya yung malayang Pilipino, binabanggit ko na. Dahil yun yung sinasabi ng pastor nila. Merong error ang Bible. Kaya wag na nating sundin, wag nang pakinggan. Alisin na natin yan. Ako yung tama. Ang husay, no? Feeling niya, ang galing-galing niya. Let us be careful. Ang sinasabi lang dito, alam nyo, na isama dito sa last part, in the final words of the Scripture, sinasabi niya, how sacred the Word of God is. This is God's complete revelation. This is our manual for righteousness. Dito natin makikita kung anong gusto ng Diyos. Saliksikin natin, aralin natin, sundin natin, ipamuhay natin. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. Ito ang salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Benediction na tayo. Pag sinabi benediction, pagtatapos na benediction. Actually, may benediction kasi dito sa Revelation. Yun na yun, yung the last words sa verses 20 and 21. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Si Jesus Christ, ito ang ating Panginoon. Sinasabi niya, yes, I am coming soon. Yes, I am coming soon. Dadating ako. Babalik na ako. Baka sabihin nyo, ang tagal naman. Nung pa yan. Pero hindi nagbabago yung katotohanan yan. Sabi ni Jesus Christ, I am coming soon. Ang karapat dapat nating response, yung next line sabi niya, Amen. Come, Lord Jesus. Amen. Lord, come. Maranatha. Come. Lord, sige, balik ka na. Balik ka na. Pero hindi natin masasabi ito if you're not yet ready. If you're not yet prepared. Handa ka na ba, kapatid? Isinuko mo na ba ang buhay mo kay Kristo? Dahil kung hindi mo pa isinisuko yung buhay mo kay Kristo, baka makasama ka dun kay Satan na parurusahan, will be tormented day and night, forever and ever. Pero kung isinuko mo na ang buhay mo kay Kristo, kinilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, merong katiyakan na isasama ka niya sa kanyang kaharian. Hindi ka lang pupunta sa langit, may reward ka pa. So pwede mong sabihin, Amen, come Lord Jesus, kung ready ka na. Kung hindi ka pa ready, ngayon yung panahon, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ito lang naman ang gusto ng Diyos sa atin yung last verse. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Ang masaganang biyaya, ang grasya, ang kagandahang loob ng Diyos, maranasan
ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Maraming salamat aming Diyos sa katotohanan ito. Napakabuti po ninyo. Binibigyan nyo ng pagkakataong maligtas ang lahat ng tao. Binibigyan nyo ng pagkakataon na magsisi sa mga kasalanan, tumalikod sa kasalanan at kilalanin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil nais ninyo na kami maligtas, nais ninyo na kami maisama sa inyong kaharian, ayaw nyo na kami mapahamak. Lord, we thank you for your patience. We thank you for your goodness. We thank you for your love. Sa amin na narito ngayon, Panginoon, mangusap ka. Ihanda nyo kami, kasangkapanin nyo kami, ipangaral namin ang katotohanan ito. Sa gayon, maraming mga taong maniniwala at sasampalataya sa inyo. And Lord, we are waiting. Yes, Lord. Come. Maranatha. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples later desire. Quality living and abundant blessing. Commending friends full of hope, of love and of faith. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people, showing them your life and salvation, telling them in Christ. We celebrate life. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God. Oh God, yes, dear God.